I need you to listen to me very closely right now, because what I'm about to say is not something I share lightly, and it's not something I plan to say today. The moment you pressed play, something inside me shifted. I felt it. I felt you. And before you even ask why this feels different, let me tell you something that might surprise you. Someone is finally facing a heavy cost for what they did to you. Not because I shouted, not because I fought, but because the truth has a way of standing up quietly. And when it does, it makes noise without raising its voice. I know you may not even realize it yet, but I've been watching how strong you've been, how silent you stayed, how you kept walking even when it hurt to breathe. And I need you to know that none of it went unseen, especially not by me. I keep thinking about you in moments when everything is quiet, when the world slows down, when there's no one asking me for anything. That's when your face appears in my thoughts, not as an image. So guys, tignan nyo ha. I-share ko sa inyo itong aking Facebook account, yung link niya. Connected yan sa Facebook ko, tignan nyo. 'Di ba? So hindi ako pwedeng magtagal dito. Hindi ako pwedeng magtagal doon sa Facebook ko kasi ina-off nila dahil na detect nila na connected na na ni-record ko yung video. Automatically siya na nag-off. So ayan, again, pindutin ko ulit. Ayan, tingnan nyo mabuti. Profile ko po yan. Pero kapag i-off ko yung aking Chrome, Facebook Chrome, kailangan kong mag-login. Pero ayaw ko. Hindi ko talaga alam kung sino ang nasa likod ng ano na to. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. So, yung mga naniwala sa akin na tungkol sa Facebook page transparency, country location na sila ay Pakistan at Nigeria, kung maniwala kayo sa akin, hindi kayo mabiktima ng scam. Pero kung gusto nyo magpabiktima ng scam, kung maniwala kayo sa kanila, so good luck sa inyong lahat. Wala na akong, labas na ako dyan. Okay? So, itong Graceful Twilight na yan, ayan na, itong Graceful Twilight na yan, hindi ko alam kung sino ang may-ari ng account na to. Hindi niya ginamit ang pangalan ni Prince Hamdan Faza of Dubai, but ginamit niya ang picture ni Prince Hamdan Faza. Ayan sa kanya, nakita nyo yan. Tapos yung poem niya. Pero sa palagay ko, hindi yan si Prince Hamdan Faza. May taong itong gumamit at yung poems niya, nilagyan lang niya ng picture ni Prince Hamdan Faza. Ito po ang buong katotohanan niyan. So yung sa mga tanga dyan, fall woman, so please wake up. But if you want to be fall forever, it's up to you. It's your choice, okay? So, ayan, sinabi ko na sa inyo ang buong katotohanan. Anyway, it's already again I want to show you again. So, ayan, touch that more, scroll down. Ayan, nakikita niyo yung Facebook link na yan. Ayan, itong link na yan, sa kanya yan ha, hindi yan sa akin ha. I'm telling you, itong attachment na Facebook, hindi yan galing sa akin. Galing yan sa Graceful Twilight World. Pindutin ko ha. Yan, pinindot ko na siya. Hindi ako pwedeng magtagal dito nang dahil na-detect ng system nila na naka-record ang account na, ang screen. So, tignan nyo. Akin po yan. Facebook account po yan. Nakita nyo? O, ayan. Nakita nyo? Ako po yan. So, sinabi ko na hindi ako pwedeng magtagal dahil na-detect nila. So, ino-off nila. Pero, ganun pa man, na-record na, okay? So, again, hindi ko alam kung sino ang mga taong ito na nasa likod. So, pasalamat kayo sa akin dahil sinishare ko yung experience ko na tungkol dito sa gumagamit ng picture ni Prince Hamdan Faza Dubai. So, anyway, matagal na po kaming hindi nagchat-chat dahil ayaw ko na magpabiktima pa dahil pira po ang katapat. This coming March 2026, 2 years na po akong walang ka-chat na Prince Hamdan Faza. Yung ka-chat ko noon, binablock ko na. Yung isang account na last naming chat,
pinupost ko yung last namin na tawag na ay chatting namin, inaaway ko siya dahil nagpahingi yun ng bayad ng activation ng fake real card, pero ayaw ko. So yung ang nangyari is yung tungkol sa activation ng card na yun, hindi ko na sinunod dahil ayaw ko nang magbayad. Okay lang sana guys kung 1,000, pero Diyos ko Lord, thousands of pesos, or thousands of pesos yan guys. Okay? Sinasabi ko sa inyo, wag na kayong mag-aksaya pa ng panahon dahil kahit maubos pa yung kayamanan ninyo, walang Prince Hamdan Pasang magpakita sa inyo dahil yan ay scammer po yan. Kasi kung totoo, kasi binayaran ko na yung marriage certificate dahil sinubukan ko talaga. Nagpakita na yan pero hindi. Panay pa rin hingi ng hingi. Pero yun nga, hindi ko alam kung sino ang mastermind sa lahat. Okay? So, kaya kong patunayan yan dahil meron akong resibo. Yung yung conversation namin doon sa Google Chat, nandoon. Ilang account ang ginamit niya, nandoon. Okay? Meron bang Poland? Merong USA. Okay? Yung last kong binayaran, ang pangalan niya ay Melissa Romero. Okay? Walang middle name. Melissa Romero lang siya. So, kaya kong patunayan kung merong taong gustong umargabyado. Anyway, wala na akong basher. Kasi yung mga basher ko noon, may ka-chat yun na pasa, siguro, malaking nakuha sa kanila. So, nahiya na lang silang mulumantad dahil nakikita ko din. Pati sa YouTube, wala na rin akong bashers. Okay? So, mga higala, mga kaigsunan, mag-ingat ng tanan. Labi na mga Bisaya. Dili lang si Prince Hamdan Fast ang ginamit ng mga scumbag na to. Pati si Hamad Habibi, thousands of followers. Itong si Prince Faisal, thousands of followers. Maraming account. Yan po ay mga Nigeria. May mga Pinoy din po na gumamit dyan. Tandaan nyo. Kaya mag-ingat kayo kung naghingi sila ng hingi nila sila ng bayad through GCash. Ingat kayo, Pinoy yan, nakachat nyo at ginamit lang ang mga picture ng mga famous public figure. So yan lang po at mabuhay tayong lahat at mag-ingat dahil sa hirap ng buhay, marami din mga babaeng mga tanga na nangangarap din. Ako, anyway, hindi ako nangarap. Hindi ko lang alam kung bakit ako napasok sa controversial na to. Tinanggap ko lahat ng mga sakit na masalita. Pero hindi ko alam baka ginamit lang ako ni Lord. Pero anyway, nag-move on ako. At nasaktan lang din ako kung makakita ako ng mga babae na involved sa picture ni Prince Hamdan Fasa. Kasi alam ko po ang sitwasyon yan. Sana maumulat na kayo. Isang taon lang akong isang taon akong nahulog sa bitag nila, pero ngayon mayroong abangan ninyo yung aking post dahil noong December 31 may nag-message sa akin na Prince Hamdan Fasa, pero ang ginamit niyang phone number ay +62 Indonesian po. So di ko siya tinantanan hanggang nawala siya. Okay? Dahil galit na galit ako talaga. Galit na galit ako. Wala na akong tiwala sa mga scumbag na ito dahil ginamit lang nila ang feature ng mga famous public figure, lalong-lalo yung mga royal family, pero sa totoo lang imposibleng mangyayari. Okay? Meron din akong i-share na iba sa inyo itong mga ano lang yan mga content nila para kumita. Pero sa totoong buhay, ginagamit lang nila ang picture ni Prince Hamdan Fasa. Yan po ang buong katotohanan at sana po ay lahat ng pinopost ko ay magiging gabay sa inyo para mamulat kayo sa buong katotohanan. So tingnan natin, ipinutin natin ulit itong profile. Ayan, tingnan natin. Kasi nga ayan, ako talaga yan. Okay? Ako talaga yan. Sino yung mga followers ko sa YouTube, sa Facebook? Ayan, ako talaga yan. Ayan. Ako talaga yan. So, okay? So, ingat kayo para hindi kayo mabiktima. Hindi ko alam kung bakit ito nakakunik sa Graceful Twilight yung account ko, yung link ko, dahil i-install ko ulit yung Chrome ko, Facebook Chrome. So, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. So, kung sino man itong mga tao na to, sana kayong mga babae dyan, ako nang nagbay sa inyo na wag na ninyong
patulan itong mga scumbag na ito na ginamit si Prince Hamdan Fasang's photo profile. Hindi po yan, mga scumbag po yan, mga scammers. So sana po mamulat na kayo at yan lang po. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and hit notification bell for more updates of this news about the Prince Hamdan Faza of Dubai. So mabuhay tayong lahat at mag-ingat. Thank you and God bless. Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Rose Farm Bell. Please like, subscribe, and hit notification bell for more updates.